How prepared is the president considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the president's name into the flood control anomaly, saying na siya yung mastermind. How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanya mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng mga aaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Ito na naman yung kumare ko sa kanyang dating gawi. Pag hindi niya kayang sagutin yung tanong, ibabalik sa'yo. Napakasimple lang tanong ng reporter kung handa na ba. Okay, itong si Da Junior na harapin si Zaldico considering na siya ang itinurong mastermind sa lahat ng katarantaduang korupsyon sa gobyernong ito, lalo na dyan sa flood control project Kinemerut. Tapos, ang isasagot mo, ang tanong dapat ay kung handa na ba si Zaldico na sabihin ng katotohanan. Tarantado, sinabi niya na yung katotohanan. Si Bangag nga yung tinuro niya eh. Paulit-ulit. Tapos sa lagi mong depensa, si Bangag ang nagpa-imbestiga, kaya hindi siya kasama. Ano klaseng logic yan? Just because ikaw ang nagpa-imbestiga doesn't mean na wala kang kinalaman. Manood kayo ng mga crime documentaries na yan. Makikita nyo dun. Yung mga suspect, nagpapanggap silang witness. Yung mga kriminal nagpapanggap silang tumutulong sa investigation para mawala sa kanila yung atensyon. Ganun yun. Hindi naman kami mga bobo, Mari. Huwag mo kami tulad siya na nagpapakabobo, kinarir mo na yung pagiging syonga-syonga mo para sa kwarta. Huwag mo kaming itulad sa'yo. Nakakagigil. Sasabihin pa, makikinig pa ang Pangulo at pananagutin kung sino man ang dapat managot sa batas. Actually, naniwala naman ako nung sinabi niya na nakikinig ang Pangulo. Kasi nung sinabi ni Zaldico, kung sino-sino yung mga involved dyan sa korupsyon na yan, nagsiwalaan na lahat. Pinalipad na lahat sa abroad nitong si Bangag. Diba? Alam ni Bangag ang ginagawa niya. Kaya nga pinatakas sa lahat ng mga involved para hindi na makapagsalita. Asa na si Pangandaman? Diba siya yung secretary ng Department of Budget? Asa na siya? Nasa Sibunuan. Na siya mismo ang secretary of DPWH nung nangyayari lahat ng korupsyon dyan sa Ghost Project na yan. Asan si Olivar? Asan si Bersamin? Si Cadiz, nasa silang lahat. Wala na. Si Cabral nga, nagpatay-patayan pa. Diba? Lahat ng iyan, nangyari yan under your watch, Bangag. Yung pinsan mong magnanakaw, yaan si Martin Romualdez, hindi na rin nakikita. Last time na nakita natin siya, payat na ang putang ina. Kita mo si Zaldico, pumayat na rin. Si Da Junior, puro kayo mga payat na. Hindi na siguro kayo nakakatulog at nakakakain dahil sa sobrang stress nyo, lalo na malapit na bumaba kayo sa pwesto. Putang ina to, kumari ko, yung logic mo palagi na lang ganyan. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. po ang nagpa-imbestiga at wala po siyang kinalaman dito. Putang ina ka. Sasabihin pa kung handa na ba si Zaldico na isiwalat ang katotohanan at kung sino-sino ang kasama niya. Sinabi niya na, putang ina mo. Hakagigil kasi. Nakakagigil. Pinaikot-ikot mo na naman yung mga tao. Ito yung mga reporter na to, hindi nyo soplakin. Hindi niya sinagot yung tanong. Ibinalik niya lang sa inyo, mga bobo.